Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Ang Naligaw na Pamangkin ni Chairman Gusting. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat! Dom, Bakit? aalis ka ba ngayon? Depende. Oh, bakit mo tinatanong? Di ba Sabado ngayon? Oo. O ano? Aalis ka ba o magsusulat ka? Hindi ako aalis. Nakasarado ang opisina ng barangay hall. Kung hindi ka aalis, yung mga sinampay ko, ikaw munang bahala. Tinawagan kasi ako ni Inay. Sasamahan ko daw siya. O sige, ako na ang bahala sa mga sinampay mo. Baka matulog ka. Makulimlim pa naman ang panahon. Hindi. Magsusulat nga ako eh. Ang kulit mo naman, Rosa. Magsusulat ka o matutulog? Oo, basta. Sige na. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa mga sinampay mo. Sige, aalis na ako. Bye. Ay, ganito na lang palagi. Aalis kung kailan niya gusto. Paano? Wala naman kasi kaming anak. Kaya ganyan. Libre sa anumang oras. Mapupuntahan niya ang gusto niyang puntahan. Iuunat ko lang ang aking likod. Ay, kahit saglit lang. Saka ko umpisahan ang magsulat. Anong ginagawa ni Dumeng? Wala naman, Tay. Ay, ang ibig kong sabihin, nagsusulat. Maniwala ako. Sa bagay, kilala nyo na ang manugang nyong yun. Gaya ng sinabi ko sa'yo, paano kayo magkakaanak kung yung asawa mo ay antukin? Oo nga po, Itay. Sa bagay, wala naman akong masabi sa kanya. Super bait ng asawa ko. Siguro, talagang hindi kami magkakaanak.
Ayan. May subtitle na ang aking sinulat na istorya. Ito ang mahirap. Kung kailan ako mag-uumpisa na magsulat, sumasabay naman ang aking paghikap. Ay, walang hiya talaga. Dito ako naiinis eh. Ang galing kong matulog. Ay, pero ano pa ba ang magagawa ko? Pagbibigyan ko na ang aking mga mata. Ay, hindi naman siguro uulan. Ngayon lang may tumatawag sa akin. Sino kaya ito? New number naman. Hello! Hello, Uncle Gusteng. Si Andang ito na pamangkin mo. Ah, pamangkin ko? Ho? Si Andang nga eh. Andong, parang boses naman ng babae. Ay, parang wala akong malalang pamangkin ko na nagngangalang Andong o Andang. Grabe ka naman, Uncle. Ang dali mong makalimot. Yung barbero na pamangkin mo. Ah, barbero. Ah, alam ko na. Yung tumboy. Ay, oo. Naalala ko na. Yung gupit na parang nahati sa gitna ang kanyang ulo. Yon. Exactly, wala nang iba. Ah, napatawag ka. Ano, mang-imbita ka na? Kakasal ka na? Ha? Paano ako mag-iimbita, Uncle, kung... Ay, naku naman, Uncle. Ah, bakit? Para kang naiyak. Anong nangyari sa'yo? Kasi yung nobya ko na... Naku, maglilimang taon na kami ay... Uncle! Ay, sus. Ano ito? Uncle. Tumboy umiiyak. Ay, walang hiya ka. Uncle! Hindi kita maintindihan. Magsalita ka muna. Huwag kang iyak. Anong nangyari sa girlfriend mo o kay sa nobya mo na sinasabi mo? Uncle, si Kate, wala na. Ah, anong ibig mong sabihin na wala na? Namatay na? Sinabi ko, magkwento ka muna kung anong nangyari. Huwag kang iyak ng iyak. Kinagat na nila, Uncle. Ah, kinagat nila. Yan lang naman pala eh. Ah, anong sabi mo? Kinagat? Parang aso na kinagat? Ay, oo, Uncle. Kaya gusto kong pumunta dyan para mawala ang sakit ng aking dibdib. Ganun ba? Oo, Uncle. Para akong mababaliw sa kakaisip sa kanya. Bakit ganito ang nangyari sa pagmamahalan naming dalawa, Uncle? Tika. Nagmamahalan ba kayong dalawa o pangarap lang yan? Ikaw lang yatang nagsabing girlfriend mo siya, pero hindi ka naman niya boyfriend. Ay, naku. Totoo, Uncle. 5 taon na nga kaming may relasyon eh. Kung totoo yan, ay matyaga ka. O kaya may hinihintay naman siya. At dahil hindi niya mahintay na magtapat ka sa kanya ng pag-ibig, kaya iba na ang kanyang sinagot. Uncle, hindi ko na alam ang gagawin ko. Mabibiyak ang aking puso. Yay. Ay. Para kang baka dyan na kinatay. Sige, punta ka rito. Tama na yung iyak-iyak. Sige, Uncle. Diyan ako magbabakasyon sa inyo. Bye! Bye! Ano ba yan? Ay, andong o andang? Pero, pamangking ko daw.
paano ako nagkaroon ng pamangkin na tumboy? Paano kaya? Anong sabi mo? Pamangkin mong andong. Oo, hindi ko alam kung andong o andang. Parang tumboy naman. Pinakinggan ko lang naman siya. Barbero daw. Parang wala akong maalala na nagngangalang andong na pamangkin mo. Meron, lalaki. Pero baka namang naligaw lang na pamangkin mo yaw. Siguro nga. Di bali pagdating dito, kausapin kong mabuti. I-interviewin ko siya. Dapat lang. Anong malay natin? Pero kung hindi ko siya pamangkin, ano niya nakuha o alam ang cellphone number ko? Yan lang. Nawawalang pamangkin ko o hindi? Ay, bahala na. Ang importante, hindi siya gagawa ng kalukuhan. Habang nandito siya, kailangang magtino siya. Kailangan kong malaman kung paano ko naging pamangkin ang loka. Loko! Ay, anong malay ko sa tatay mo? Meron namang ganyan na nangyayari, inay. Nawawalang pamangkin o kamag-anak. Ay, alam mo na ang tatay mo. Oo nga po eh. Basta nangangailangan ng tulong, tutulungan niya. Kahit ikakapahamak pa niya. Kaya kung minsan, kahit saan na lang siya ewan. Hindi bali, inay. Malalaman din natin pagdating ng araw. Sa bagay. Talaga yatang ganyan kapag outstanding ang isang tao? O kaya may magandang kalooban? Gaya na lang ni tatay. Handang tumulong at tapat na leader sa ating barangay. Sa bagay, yan ang dahilan kung bakit most outstanding barangay chairman siya. Kahit marami pa siyang hindi na pagbibigyan. At marami ding may nagsasabi. Natural lang yan, Rusa. Ganyan talaga. Naiingit nga yung iba dyan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya napapalitan bilang barangay chairman. Hindi bali, inay. Huli na yata itong termino niya sa darating na eleksyon. Huli na kung huli na. Kung matatalo na siya. Pero kapag manalo ulit, siya pa rin ang hihiranging barangay chairman. Kung ganon, may bisita na naman sila tatay na pamangkin nila. Ang hirap niyan kasi, hindi maalala ni tay kung paano niya naging pamangkin ang andong o andang na yun. Ano? Oo, Dom. Sinang-ayunan lang naman ni tatay na pamangkin niya si Andang. Ay, mahirap yan. May kasabihan nga na don't trust to strangers. Lalo na ngayong panahon na ito, maraming manloloko. Oo nga eh. Pero ang sabi naman ni tatay, kung hindi niya pamangkin si Andang, paano niya alam ang cellphone number ni tatay? Sa bagay. Kaya, hihintayin na lang na dumating siya. Sa kanila iimbestigahan. Dapat lang. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, mahirap ang magtiwala sa taong hindi mo kilala. Totoo yan. Sana, totoo ngang pamangkin ni tatay ang Andang na yun. Pamangkin ni tatay ang andang na yon. Ibig sabihin, pinsan mo siya. Iba na naman ang takbo ng isip mo. Hindi ah. Alam ko naman eh. Napakababa ng tingin mo sa mga kamag-anak namin. Uy, hindi Rosa. Bakit ko naman gagawin yan? Tumigil ka nga, Doming. Akala mo wala akong napansin sa'yo. Ha? Sige lang.
Para sabihin ko sa'yo, hindi lang iisa ang araw. Hindi mo pa masabi sa ngayon. Darating ang araw na may dadayo ka rin kamag-anak dito. At huwag mo akong sisihin kung iba ang ipapakita ko sa kanila. Hey! Hey! Rambutan! Tigil! Kahul ka lang ng kahul dyan. Ang tapang pala ng aso nyo, Auntie Sofing. Ah, kung ganon, ikaw si Andong na nawawalang pamangkin ni Gustay? Ako nga po. Walang labis, walang kulang. Ah, ganun ba? Naligaw ka? Ay, kahit ganun, sige, tuloy ka. Salamat ang Ante. Ah, mabuti, sinabi mo kaagad kung sino ka dahil kung hindi, hayaan ko na lang nakagatin ka ni Rambutan. Ang tapang niya, ano? Pero ang pangalan, kakaiba. At nakakaintindi pa siya ng salita. Ay, oo, mabait yan, matalino si Rambutan. Kung minsan, kinakausap ko yan parang tao. Ay, ganun ho ba? Si Uncle Gusting nasaan? No, siyempre, nasa Barangay Hall yun. Sana doon na lang ako bumaba. Ay, hintayin mo na lang na darating. Sa bagay, dito man na nanghalian. Sige, hintayin ko na lang dito. Kumain na sana tayo. Nagugutom na ako eh. Ay, ibang klase ito. Ikaw ba ang aking pamangkin na naliligaw? Hindi, Uncle. Paano mo nasabing naliligaw ako eh? Tunay mo akong pamangkin. Magpinsan kayo ng nanay ko. Ganon? Kaso hindi kayab-gab nga lang ang apelyido ko eh. Kasi tatay ko siyang gumawa sa akin. Oo nga naman. Paano ka nga ba naging tao kung wala kang tatay? Ang ibig kong sabihin, Uncle, hindi kayab-gab ang apelyido ko. Kasi ang nanay ko ang pinsan mo. Kaya nag-iba na ang apelyido ni Nanay Usang. Oo nga pala. Matagal ko nang hindi nakita ang Nanay Usang mo. Di bali, Uncle. Habang lumalaki ako, Uncle, nabanggit niya sa akin ang tungkol sa inyo. Ganun ba? Sa katunayan, nakapunta na ako dito. 5 taon na ang nakaraan. Ganun. Parang wala akong matatandaan pero... kalimutan na natin yung issue na yan. Gaya nang itinawag ko sa inyo, Uncle. Pumunta ako dito para makalimutan ang nangyari sa amin ng aking girlfriend. Yun bang tungkol sa nobya mong nagngangalang Kate? Sige. Pero, alam mo, nagtataka ako eh. Bakit siya sumama sa iba kung magkasintahan na kayong dalawa? Alam ko, pinilit lang siya. Ang totoo, ako lang ang mahal niya, Uncle. Wow. Sigurado ka? Opo, Uncle. Sure na sure. Sige. Ganun pa man na sumama na sa iba, humanap ka rin ng iba. Maraming mga lalaki dyan. Babae. Hindi kita maintindihan. Sana may makilala ako at magustuhan niya ako. At kung sakaling magustuhan ako ng babaeng makilala ko dito, mamanhikan na ako agad. Madaling sabihin yan. Bakit? May ipon ka na ba? Yan ang malaking problema, Uncle. Walang iya ka. Siguro yan ang dahilan kaya sumama sa ibang lalaki si Kati. Dahil wala ka pang ipon para sa iyong pag-aasawa. Anong magagawa ko? Isa lamang akong barbero, Uncle. Di maghanap ka ng iba. Mahirap, Uncle. Kung gusto mo, ipasok kita doon sa barbershop ni Nicolas, doon sa bayan. Pwede naman, Uncle.
kung wala kang trabaho, kahit gugustuhin ka ng isang babae o dalaga, mahirap pa rin. Sabi nga nila, hindi pwedeng isaing ang pag-ibig. Pabangking ka pala ni Chairman Gusting, Barge. Oo, pare. Akala mo siguro, dahil pamangking ka ni Chairman, kaya mong ligawan ang aking nililigawan, ano? Ano bang nangyayari sa'yo, Bitoy? Inaaway mo si Kuya Andong. Paano naman kasi? Balak pa yatang ligawan ka. Oh, ano ngayon? Bawal ba? Kinakampihan mo yata siya. Bakit? May reklamo ka ba? Gusto mo yatang magwala ko dito, ha, Biring? Ay, sinong tinatakot mo? Madali lang naman ang tatawag ng tanod at dadalhin ka sa barangay hula. Pare, wala akong balak makipag-away sa'yo. Lalo na kapag babae ang dahilan. At isa pa, walang dahilan para sumakit ang loob mo. Dahil hindi naman kita boyfriend. Oh, anong dahilan at manggugulo ka dito? Pero nandiligaw ako sa'yo, Biring. Ano bang inaasahan mo? Gusto ba kita? Ano? Hindi pwede. Hindi ako makapapayag na maagaw ka ng iba sa akin. Ano? Lalong-lalo na kapag isang tumboy lang. Oo, Uncle. Bito yung narinig kong sinambit ni Vering na pangalan. Si Bitoy na tambay. Oo, Uncle. Pinagbawalan akong ligawan si Vering. Loko yun na. Makikita niya. Ay, pabayaan nyo na, Uncle. Wala namang problema. Hindi naman sila magnobya ni Vering. Kaya walang dahilan para sumakit ang kanyang loob. Matundin yun eh. Pero hindi pwede sa akin. Uncle. Gaya ng sinabi ko sa'yo, ipapatawag ko kay Doming ang lukong yon. Bubugbugin ko siya para makita niya ang kanyang hinahanap. Mabuti na lang at wala yung mga standby dito sa harap ng iyong tindahan, Vering. Oo nga eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Nandikito ka na naman sa harap ng tindahan ni Biring. Ikaw na nagmamagaling na pamangkin ni Chairman Gusting. Oh, Bitoy. Huwag ka namang ganyan. Pare, wala naman akong alam na kasalanan sa'yo. Pero kapag naghahanap ka ng gulo, bakit ang alam mo, atrasan kita, ha? Sus. Ayaw niyo bang magpaawat? Pilar, kapatid ko. Tawagin mo nga si Chairman Gusting at ang kanyang mga tanod. Sabihin mo may nanggugulo dito sa harapan ng tindahan ko. Sabihin mo na si Bitoy. Ano? Sige, Bitoy. Sa bagay, hindi pa ako nakakapag-ensayo eh. Ngayon pa kung sakali. Ano? Bakit mo kasi pinagbawalan na may manligaw kay Vering? Wala naman kayong relasyong dalawa. Marami ka bang sinasabi diyan? Nahuli mo ba ang palaka, pare? Huwag mo akong pagtawanan. Kumuha kayo ng paglagyan ng palaka ni Bitoy. Lagi na lang siyang natutumba. Bakit? Anong nangyayari dito? Bakit? Sinong sumuntok kay Bitoy? Sino? Bayaw Doming, yung palaka. Yung palaka kamo, andang? Oo, Bayaw, maraming palakang nagsilabasan. Kahit hindi patagulan. Hindi mahuli-huli ni Bitoy, kaya ganyan nakadapa. Ano? Walang hiyab. Yan ba yung sinasabi mo? Akala nyo kung sino kayo na umasta dito? Mahina ka pala? Wala
Bitoy. Ano ngayon? Mahina rin pala ang tuhod mo eh. Mahina. Hoy, Mr. Portugal, sinasabi ko na nga ba eh, nakatulog ka na naman. Ha? Rosa, nandito ka na pala? Naulanan na yung mga sampay ko. Ha? Ay, sorry Rosa. Nakatulog ako. Pasensya ka na. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!